Alam mo ba kung bakit nanginginig sa takot ang mga kriminal kay Duterte? Narito ang 10 dahilan kung bakit kinakatakutan ng mga kriminal si dating Pangulong Rodrigo Duterte batay sa kanyang estilo ng pamumuno, polisiya at reputasyon bilang strongman. 1. Matigas ang paninindigan laban sa kriminalidad. Si Duterte ay kilala sa kanyang zero tolerance policy laban sa krimen. Hindi siya nagpapalusot at handang labanan ang mga kriminal kahit pagaano kaorganisado o makapangyarihan ang mga ito. 2. Brutal at direktang kampanya kontra droga. Sa ilalim ng kanyang termino, inilunsad niya ang Oplan Tokang at War on Drugs na naging dahilan ng libo-libong pag-aresto at operasyon laban sa mga sangkot sa ilegal na droga. 3. Reputasyon pa lang, kinatatakutan na. Bago pa man maging Pangulo, bilang mayor ng Davao City, bantog na si Duterte sa kamay na bakal. Marami ang naniniwalang hindi siya nagdadalawang isip na parusahan ang mga kriminal, kaya maraming lumalayo sa gulo. 4. Kilala sa kanyang shoot-to-kill na mindset. Madalas niyang banggitin na kapag ang kriminal ay nanlaban, hindi siya magdadalawang isip na aprubahan ang paggamit ng dahas. Isang babala sa mga gustong lumabag sa batas. 5. Ginawang ligtas ang Davao City. Sa kabila ng pagiging lungsod na may mataas na krimen noon, naging isa ito sa pinakaligtas na lungsod sa Pilipinas sa ilalim ng pamumuno niya, isang patunay sa kanyang epektibong pamumuno laban sa kriminalidad. 6. May mga ulat ng Davao Death Squad. Bagamat hindi napatunayan sa korte, maraming ulat tungkol sa umano'y vigilante group na naglilinis sa Davao sa ilalim ni Duterte. Dahil dito, lalong lumaganap ang takot sa mga kriminal. 7. Hindi takot sa mga makapangyarihan. Kahit sino pa ang sangkot sa krimen, politiko, pulis o sindikato, handa siyang banggain. Ipinakita niya ito sa pagsibak sa ilang tiwaling opisyal, kahit kaalyado pa. 8. May suporta mula sa kapulisan at militar. Malakas ang ugnayan niya sa mga uniformed personnel, kaya't naging mabilis at matatag ang pagpapatupad ng batas sa panahon niya. 9. Malakas sa masang Pilipino. Dahil sa kanyang matapang na imahe at direktang pananalita, naging idolo siya ng masa. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming kriminal ang nagnanais umiwas sa publisidad o kaguluhan sa panahon niya. 10. Paninindigan kahit sa gitna ng batikos. Hindi siya umatras kahit batikusin ng local at international groups. Ang kanyang prinsipyo, kung para sa ikabubuti ng bansa, kahit ako pa ang masama sa mata ng mundo. Kung nagustuhan mo ang ganitong pahayag, huwag kalimutan mag-follow and share the video.